mas lalo pang tumitinding tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia ay sa wakas inaprubahan na ng Pentagon ang Tomahawk cruise missile para sa Ukraine. Saan nga ba hahantong ang gera sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na ngayong iniwan na ng China ang Russia habang patuloy naman ang pagbagsak ng oil industry ng Russia? At higit sa lahat, ang malaking tanong ay ano ang sagot dito ng Moscow? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Matapos ng ilang buwang pag-uusap, inaprubahan na ng Department of Defense ang paglipat ng mga Tomahawk cruise missiles sa Ukraine, isang sandata na kayang tamaan ng Kremlin mula mismo sa teritoryo ng Ukraine. Ngayon, abot na ng Ukraine ang kabisera ng Russia, ang mga military command centers nito at maging si Vladimir Putin mismo. Kasabay nito, humaharap ngayon ang Russia sa katotohanan na bumabagsak ang kanilang oil industry. Ang pangunahing kaalyado naman nila na China ay nagsisimula ng lumayo sa kanila. Pumirma pa nga ito ng isang kasunduan para bumili ng US oil sa halip na Russian oil. At ngayon, dahil sa pagkakaroon ng Tomahawks, halos lahat ng oil refinery sa Russia, kasama ang Kremlin, ay mga target na pwedeng tamaan anumang oras. Hindi lang ito basta-bastang dagdag na armas. Ang Tomahawk kasi ay 1,000 milyang precision strike weapon na kayang tumagos sa mga matitibay na bunker at wasakin ang mga military facility ng sobrang eksakto. Matagal nang hinihiling ng Ukraine ang mga missile na ito, mahigit 1 taon na silang humihingi. Ngayon, sinabi na ng Pentagon ang oo, at si Trump, na sawang-sawa na sa pagtanggi ni Putin na makipag-usap ng seryoso, ay nagbigay na ng go signal. Pero ano naman ang tugon ng Russia dito? Gaya ng inaasahan mga nuclear threat. Babala ng Kremlin spokesman na si Dmitry Peskov, ang paglipat daw ng mga misil ay maaaring magdulot ng masamang resulta para sa lahat, lalo na kay Trump mismo. Pero tila hindi na kasing epektibo ang mga banta ng Russia tulad ng dati. Kaya ngayon, ang tanong, ano ang mangyayari ngayong pinayagan na ni Trump ang paglipat ng mga Tomahawks? Ano ang makukuha ng Ukraine mula rito? At bakit takot na takot ang Moscow sa isang sandatang matagal ng nasa arsenal ng US sa loob ng maraming dekada? Para maintindihan kung bakit napakahalaga ng Tomahawk transfer, kailangan munang maintindihan kung ano ang pinagdadaanan ng Ukraine sa nakalipas na 3 years. Mula nang magsimula ang full-scale invasion ng Russia noong February 2022, nakikipaglaban ang Ukraine gamit ang halo ng mga Soviet-era weapons at mga Western systems na dumarating ng paunti-unti, madalas huli na at madalas limitado pa ang paggamit. Nagbigay ang US ng mga HIMARS rocket launchers pero dumating lang ito matapos ang ilang buwang pagmamakaawa ng Ukraine. Dumating din ang mga Patriot missile defense batteries pero kakaunti lang ang bilang. Ang Storm Shadow cruise missiles mula sa UK ay nagbigay sa Ukraine ng kakayahang tamaan ang mga target hanggang 155 milya ang layo. Pero nakapag-adjust agad ang Russia, inilipat nila ang mga mahahalagang pasilidad nila ng mas malayo. Kita na ang pattern. Makakakuha ng bagong armas ang Ukraine, mag-a-adjust ang Russia, hihingi ulit ang Ukraine ng mas malayong kayang abutin, magdedebate ang mga Western countries, magbabanta ang Russia ng escalation at uulit lang ang cycle. Pero binasag ng Tomahawks ang cycle na iyan. Dahil sa range nitong 1,000 milya, wala nang lugar sa Western Russia na pwedeng pagtaguan ni Putin ng mga command center, ammunition depot o airbase niya. Ang Moscow mismo ay nasa 280 milya lang mula sa border ng Ukraine. Ang St. Petersburg naman ay higit 500 milya ang layo, parehong abot na abot ng Tomahawks. Ayon sa ulat ng CNN, kinumpirma ng mga opisyal mula sa Amerika at Europe na ang desisyon ng Pentagon ay inalis ang huling dahilan kung bakit hindi pa naipapadala ang mga missile. Natapos na ng Department of Defense ang kanilang internal assessment at napagpasyahan nila na ang paglipat ng mga Tomahawks ay hindi makakaapekto sa depensa o inventaryo ng US. Napakalaking hakbang nito sa proseso. Ibig sabihin, hindi ito nakikitang banta ng militar sa kahandaan ng Amerika. Binalikan ni Trump ang assessment, kumonsulta sa kanyang security team at doon siya nagdesisyon ang mga Tomahawks ay ipadadala sa Ukraine. Ang desisyon ni Trump ay isang malaking pagbabago sa paraan ng pagharap niya sa digmaan. Sa loob ng ilang buwan, ipinwesto niya ang sarili bilang isang dealmaker na gustong tapusin ang gera sa Ukraine sa pamamagitan ng negosasyon, hindi escalation. Nakipag-usap pa siya sa telepono kay Putin. Itinulak niya ang mga ceasefire talks pero patuloy lang si Putin sa pagpapaliban. Nagpatuloy ang Russia sa paglusob sa Donetsk, ipinapadala ang mga sundalo sa tinatawag nilang meat grinder habang tinatanggihan ang mga seryosong negosasyon. Napagtanto ni Trump na hindi tapat si Putin sa pakikipag-usap. Buy time lang ang ginagawa nito. Umaasang mawawalan ng pasensya si Trump sa Ukraine bago maubos ang mga sundalo ng Russia. Pero nag-backfire ang plano ni Putin. Sa ilang press interactions kamakailan, tinawag ni Trump ang Tomahawks na isang amazing weapon at dinugtungan pa niya ng "I may send Tomahawks if this war doesn't get settled." Hindi iyon pagbabanta, iyon ay babala. Pero hindi siya pinakinggan ni Putin.
Sa isang tawag sa telepono kay Putin, ipinaliwanag ni Trump ng malinaw ang mga kondisyon para sa negosasyon. Tumugon si Putin ng mga demands, gusto niyang sumuko ang Ukraine at tanggapin ang Russian occupation sa Donetsk, Luhansk, Zaporizhia at Kherson. Ayon sa mga source na malapit sa usapan, sinabi raw ni Trump kay Putin na hindi katanggap-tanggap ang alok na iyon at kung patuloy niyang tatanggihan ang negosasyon, may kahihinatnan ito. Ang paglipat ng mga Tomahawk missiles, iyon mismo ang kahihinatnan. Hindi iniiwan ni Trump ang diplomasya. Ginagamit niya ang lakas para mapilit si Putin sa negosasyon. Sa bawat pagkakataon na nag-aatubili ang mga bansa sa West, mas lalo lang tinutulak ni Putin ang hangganan. At sa bawat pagkakataon na tinatawag ng West ang bluff ni Putin, umaatras naman ang Russia. Ngayon tinawag ni Trump ang bluff sa pinakadramatikong paraan na posible. Matagal nang hinihikayat ni Zelensky ang pagbibigay ng Tomahawks. Ipinakita niya ang strategic reason, partikular, para gamitin ito sa pagtama sa mga oil at energy facilities sa loob mismo ng Russia. Ang kahilingang ito ni Zelensky ay bahagi ng isang mas malaking $70 bilyong na security deal na gusto ng Ukraine mula sa US. Ang Tomahawks ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Ang Tomahawk ay isang subsonic cruise missile. Ibig sabihin lumilipad ito ng mas mabagal sa speed of sound, pero binabawi nito iyon sa pamamagitan ng sobrang eksaktong accuracy at stealth. Lumilipad ito ng sobrang baba. Minsan 50 talampakan lang ang taas mula sa lupa para maiwasan ang radar detection. Ginagamit nito ang GPS at terrain matching guidance systems para mag-navigate na patuloy na kinukumpara ang lokasyon nito sa satellite maps sa real time. Ang resulta, isang sandata na kayang lumipad ng 1,000 milya, magbago ng direksyon ng ilang beses at tamaan ang target sa loob lang ng 3 talampakan mula sa point of hit. Ganito ka-eksakto ang sandatang ito na kayang gawing abo ang mga oil refinery, ammunition depot at command bunker. Napatunayan na ng Ukraine kung ano ang kaya nilang gawin gamit ang long-range strike capability. Noong summer ng nakaraang taon, nagawa ng Ukrainian intelligence ang isa sa mga pinakamatapang na operasyon ng digmaan. Sinira ng mga operatiba ng Ukraine ang isa sa mga bagong Oreshnik hypersonic missiles ng Russia sa loob mismo ng Kapistar missile range, malalim sa teritoryo ng Russia. Ang Oreshnik ay ang pinakabagong sandata ni Putin, isang nuclear-capable intermediate-range ballistic missile na may saklaw na hanggang 5,000 kilometro. Kinumpirma ni Vasil Malyuk, pinuno ng Security Service of Ukraine, SBU, isa sa 3 Oreshnik ang matagumpay nilang nasira sa loob mismo ng kanilang teritoryo sa Kapistar. Ang strike ay 100% successful. Natukoy ng Ukraine ang isa sa 3 Oreshnik missiles na nagawa ng Russia. Nakita ito sa isang mahigpit na binabantayang missile facility at winasak ito bago pa man ito nagamit sa laban. Ito ay isang coordinated intelligence operation na kinasangkutan ng SBU, Ukraine's Defense Intelligence Directorate, at mga foreign partners. Babala ni Zelensky, kayang gumawa ng Russia ng hanggang 6 na Oreshnik missiles bawat taon. May saklaw itong hanggang 5,000 kilometro at may 700 kilometrong dead zone. Napatunayan ng Ukraine na kaya nilang sirain ang mga sandatang iyon bago pa man sila maging operational. Karaniwan ang Tomahawks ay inilulunsad mula sa mga barko o submarino, pero dahil halos wala ng Navy ang Ukraine, kailangan nila ng land-based launchers, mga sistemang dinevelop ng US Army at Marine Corps. Kaya matagal nang pinag-aaralan ng Pentagon at mga US defense officials ang mga plano sa deployment, kabilang ang pagsasanay ng mga Ukrainian crews at pag-aangkop ng mga launch system. May track record na ang Ukraine sa pag-a-adapt ng mga armas sa mga paraang hindi inasahan ng mga gumawa nito. Halimbawa, ang mga British Storm Shadow missiles ay dinisenyo para ilunsad mula sa Western aircraft, pero inilagay ito ng Ukraine sa mga lumang Soviet jets gaya ng Soviet-era Su-24 bombers. Kung nagawa ng Ukraine na i-adapt ang Storm Shadows sa mga 50-year-old Soviet jets, tiyak na kaya rin nilang paliparin ang Tomahawks mula sa ground-based platforms. Malinaw na sinabi ng Moscow na ang pagpasok ng mga Tomahawk sa Ukraine ay isang red line. Sabi ni Dmitry Peskov, ang issue ng Tomahawks ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa Moscow at ang gera ay papasok na sa isang dramatikong yugto habang tumitindi ang tensyon sa lahat ng panig. Babala naman ni Dmitry Medvedev, imposibleng malaman kung ang isang Tomahawk missile ay nuclear o conventional habang ito ay nasa ere. Ang pagdadala ng mga missile na ito ay maaaring magdulot ng masamang resulta para sa lahat at lalo na para kay Trump mismo. Ang ibig sabihin ni Medvedev, maaaring hindi na maghintay ang Russia na malaman kung ang paparating na Tomahawk ay nuclear o hindi. Aatake na lang agad sila. Sinundan pa ito ng babala ni Alexander Lukashenko na nagsabing ang pagpasok ng mga Tomahawk ay magpapataas ng tensyon hanggang mauwi sa nuclear war. Pero nawawala na ang bisa ng mga ganitong babala dahil 3 taon ng paulit-ulit na binabantaan ng Russia ang mundo na mag-e-escalate sila, parang crying wolf na lang. Nung nagbigay ang US ng HIMARS, nagbanta rin noon ang Russia ng escalation. Pero ginamit ng Ukraine ang HIMARS para sirain ang mga ammunition depot ng Russia. Hindi nag-escalate ang Russia.
Nang magbigay ang UK ng Storm Shadow, nagbanta rin ng Russia ng mga nuclear na kahihinatnan. Tinamaan ng Ukraine ang Kerch Bridge at mga naval facilities ng Russia sa Crimea. Hindi nag-escalate ang Russia. Nang inaprubahan ng US ang 8 ACMS missiles, inulit ng Russia ang parehong pagbabanta. Ginamit ng Ukraine ang mga ito para atakihin ang mga airbase na malalim sa okupadong teritoryo. Hindi nag-escalate ang Russia. Malinaw ang pattern. Hindi nagatubili si Trump. Natatawag na ang bluff ni Putin. May lahat ng dahilan ang Moscow para mag-alala. Nagbabago na ang geopolitical view laban sa Russia. Ang China, na dati ay itinuturing na pinakamatibay na kasama ng Russia, ay dahan-dahang lumalayo sa Moscow. Nito lamang taon, tumaas ang pagbili ng China ng US oil at liquefied natural gas. Nagdi-diversify na sila mula sa Russian energy supplies. Huminto na ang pagtaas ng Chinese imports ng Russian crude, habang sumabog naman ang American energy exports papunta sa China. Ganoon din ang ginagawa ng India. Matagal nang bumibili ang New Delhi ng discounted Russian oil sa buong digmaan, pero tumataas din ang binibili nilang US energy at defense equipment. Alam ng India na ang Russia ay isang declining power. Ipinakita ng digmaan sa Ukraine ang kahinaan ng militar ng Russia, ang pagkabagok ng ekonomiya nito at ang pagkaisa ng posisyon nito sa diplomasiya. Gumuho ang ekonomiya ng Russia dahil sa bigat ng sanctions at gastos sa digmaan. Hinarap ng bansa ang isang hindi pa nagaganap na labor crisis at bumabang paglago na tinatayang umabot ng mas mababa pa sa 1% ngayong taon. Nagkaroon ng matinding paglalaro ang Russian ruble habang tumataas ang inflation na nagpapamahal sa pang-araw-araw na bilihin. Nauubos na ng Russia ang mga reserves nito. Tinatantiya ng global firepower na nawala ng Russia ng higit sa 400,000 sundalo na dead o wounded mula nang magsimula ang digmaan. Libo-libong tangke, armored vehicles, artillery pieces at aircraft ang nasira. Nagbalik ang Russia sa pagkuha ng mga T-62 tanks na dinisenyo pa noong 1960s mula sa imbakan. Kroniko ang kakulangan sa ammunition, kaya kinailangan ng Russia na lumapit sa North Korea at Iran para sa artillery shells at drones. At ngayon, humaharap na ang Russia sa posibilidad na kayang tamaan ng Ukraine ang mismong Moscow. Sa loob ng 3 taon, sinasabi ni Putin sa mga mamamayang Russian na maayos ang takbo ng digmaan at wala raw banta ang Ukraine sa teritoryo ng Russia. Ang pagtarget ng Tomahawks sa Moscow ay sisirain ang kwentong iyon. Nagsagawa na ang Ukraine ng malalaking drone strikes sa Moscow, tinatamaan ang mga oil refineries at energy infrastructure. Pero mabagal ang mga drone, medyo madaling mahuli at maliit lang ang dala nilang warheads. Iba ang Tomahawks, mas mabilis, mas stealthy at may dala na 1,000 pound warheads na ginawa para sirain ang mga pinatatag na target. Gagamitin ng Ukraine ang mga ito para tumbukin ang military-industrial complex ng Russia, ang mga oil refineries na gumagawa ng gasolina para sa mga tangke ng Russia, ang mga planta ng ammunition na gumagawa ng artillery shells, ang mga command centers na nagko-coordinate ng operasyon sa okupadong Ukraine at ang mga railway junctions na nagdadala ng supply sa front lines. Bawat isa sa mga target na iyon ay kasalukuyang hindi maaabot. Ngayon, pwedeng ilagay ng Russia ang mga logistics hubs at air bases nang ligtas sa likod ng front lines dahil alam nilang ang pinakamalalayong armas ng Ukraine ay umaabot lang ng 200 milya. Binubura ng Tomahawks ang buffer na iyon. Biglang nagiging vulnerable ang bawat military facility sa Western Russia. Kailangan nang ilipat ng Russia ang mga mahahalagang pasilidad ng daan-daang milya pasilangan na magpapahaba ng supply lines at magpapakomplikado sa logistics. Pinipilit din nitong i-divert ng Russia ang mga air defense systems mula sa front lines para protektahan ang Moscow at St. Petersburg. Naikalat na ang mga S-400 batteries ng Russia. Kung idagdag mo ang Moscow sa listahan ng dapat bantayan, kailangan ng hilahin ang mga S-400 mula sa battlefield. Mag-iiwan iyon ng mas mahina na depensa sa puwersa ng Russia laban sa Ukrainian drones, HIMARS strikes at artillery. Isang cascading effect ito na nagpapahina sa Russia sa lahat ng aspeto. Naiintindihan ito ni Trump. Ang pagtanggi ni Putin na makipagnegosasyon ng seryoso ay nag-iwan kay Trump ng 2 pagpipilian. Magpatuloy sa paglalaro sa laro ni Putin o bigyan ng Ukraine ng mga kagamitan para pilitin si Putin na magbago ng isip. Pinili ni Trump ang lakas. Gusto ng presidente na matapos ang digmaan pero sa mga termino na hindi ginagantimpalaan ng agresyon ni Putin. Isinumite ng Joint Chiefs of Staff ang kanilang rekomendasyon ilang araw bago ang huling desisyon ni Trump. Malinaw ang mensahe ng militar, kayang ibigay ng US ang Tomahawks nang hindi sinisira ang sariling depensa nito. Tinimbang ni Trump ang mga panganib laban sa potensyal na matapos ang digmaan at nilagdaan ang pahintulot. Napatunayan ng Ukraine na gagamitin nila ng epektibo ang leverage na yon.
Ang pagkasira ng Oreshnik missile sa Kapastinar ay nagpakita na kayang tukuyin, hanapin at sirain ng Ukrainian intelligence ang mga strategic Russian assets ng malalim sa teritoryo ng kalaban. Perpekto nilang naisagawa ang operasyon. Ngayon, may sandata na ang Ukraine na hindi nangangailangan ng infiltration o covert operations. Kailangan lang ng coordinates, isang launch button at 1,000 miles na range. Alam ito ng Russia, kaya patuloy na naglalabas ng mga desperadong babala sina Peskov, Medvedev at Lukashenko. Hindi nila binabantaan ang nuclear war dahil gusto nilang gumamit ng nuclear weapons. Nanganganib sila dahil natatakot sila sa kung ano ang kinakatawan ng Tomahawks. 3 taon nang sinusubukan ng Russia na panatilihin ang digmaan sa loob lang ng Ukraine. Dinadala ng Tomahawks ang digmaan papunta sa Russia. Ang pag-aproba ni Trump ay nagpadala ng mensahe hindi lang sa Russia kundi sa buong mundo. Susuportahan ng United States ang Ukraine ng mga armas na kailangan nito para ipagtanggol ang sarili at pilitin ang Russia sa negotiating table. Ginagamit ang Tomahawks bilang leverage para tapusin ang digmaan sa mga termino na nagpapanatili ng soberanya ng Ukraine. Nagbabago na ang digmaan, nagiging target ang Moscow, nasa loob ng range na ang mga command centers ng Russia, mga refineries at ammunition depots. Gumuho ang kwento ni Putin ng isang kontrolado at limitadong digmaan. Nagkaroon ng pagkakataon si Putin para makipagnegosasyon. Pinili niyang mag-stall, umaasang mawawala ang pasensya ni Trump sa Ukraine. Sa halip, naubos ang pasensya ni Trump kay Putin at binigyan niya ang Ukraine ng sandatang maaaring magawa iyon. Ngayon, target na ang Moscow. Nasira ang estratehiya ng Russia at kailangang magdesisyon si Putin kung ipagpapatuloy pa niya ang isang digmaan na papataasin ng malaki ang gastos o kung tuluyang makikipagnegosasyon ng seryoso.